sa isang tahimik na baryo sa gilid ng kabundukan, kung saan ang hangin ay may halong amoy ng dahon at basang lupa. Naninirahan ang magkapatid na sina Lyra at Tomas. Ang kanilang munting kubo ay yari sa pinagtagpi-tagping kawayan at pawid. Marupok, ngunit puno ng alaala. Hindi pa man lubos na sumisikat ang araw. Gising na si Lyra. Marahan niyang hinipan ang natitirang baga sa kanilang lutuan upang muling magliyab ang apoy. Sa kabilang sulok, nakahiga si Tomas. Yakap ang lumang kumot na minsang tinahi ng kanilang ina. "Gising na, Tomas!" Mahinang wika ni Lyra. Pilit pinatatatag ang tinig. Dahan-dahang iminulat ni Tomas ang kanyang mga mata. Sa murang edad na 12, mababakas na sa kanyang mukha ang bigat ng responsibilidad. "May bigas pa ba tayo?" tanong niya, bahagyang paos. Saglit na napatigil si Lyra. Alam niyang iyon ang tanong na matagal na nilang iniiwasan. Ngunit gaya ng dati, pinili niyang ngumiti. "Meron pa, kakayanin natin ngayon." Hindi na nagtanong pa si Tomas. Sanay na siyang magtiwala sa kanyang ate. Kahit pa alam niyang madalas ay inuuna nito ang kanyang kapakanan kaysa sa sarili. Sa isang maliit na lalagyan, inilabas ni Lyra ang natitirang malagkit na bigas. Hindi sapat para sa marami, ngunit sapat para makagawa ng ilang pirasong suman. Maingat niya itong hinugasan, habang si Tomas naman ay nag-aayos ng mga dahon ng saging na kanilang gagamitin sa pagbabalot. Ang paggawa ng suman ang naging kanilang kabuhayan mula nang mawala ang kanilang mga magulang sa isang malakas na bagyong tumama. Sa kanilang baryo, 2 taon na ang nakalipas. Wala silang ibang pinagkukunan ng kita, kundi ang pagbebenta nito sa palengke tuwing umaga. Habang abala si Lyra sa pagluluto, napansin niya ang isang mahinang kaluskos sa may likod ng kanilang kubo. Napakunot ang kanyang noo. "May narinig ka ba?" tanong niya kay Tomas. Umiling ang bata. "Wala naman, ate." Ngunit hindi mapalagay si Lyra. Dahan-dahan siyang lumapit sa likod ng kubo. Hawak ang isang lumang kahoy na sandok bilang panangga kung sakaling may hayop. Sa likod ng bahay, may maliit na punong bayabas na matagal nang hindi namumunga. Ngunit sa araw na iyon, tila may kakaiba. May isang maliit na nilalang na nakaupo sa sanga. Kasing liit ng isang bata, may mahabang buhok at nakasuot ng lumang damit na tila gawa sa dahon. Nakatingin ito kay Lyra at biglang ngumisi. Napaatras si Lyra. "Ano ka?" Bulalas niya. Tumawa ang nilalang. Isang tunog na parang pinaghalong kuliling at hangin. "Ako? Ako ang bantay ng punong ito at mukhang kailangan ninyo ng tulong." Hindi agad nakasagot si Lyra. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o magtaka. "Duwende ako," dagdag ng nilalang, sabay talon mula sa sanga. "At matagal ko na kayong pinagmamasdan." Sa loob ng kubo, napansin ni Tomas na nawawala ang kanyang ate. Lumabas siya at agad niyang nakita ang kakaibang nilalang. "Ate," bulong niya, sabay hawak sa braso ni Lyra. "Huwag kang matakot," sabi ng duwende. "Hindi ako masama. Medyo makulit lang." "Anong gusto mo?" matapang na tanong ni Lyra. Kahit nanginginig ang kanyang kamay, ngumiti ang duwende. "Gusto kong tumulong." Napatingin si Tomas kay Lyra. "Ate, baka totoo siya." Ngunit hindi basta-basta nagpapadala si Lyra. Marami na silang pinagdaanan
upang magtiwala agad. "Bakit mo kami tutulungan?" tanong niya. Saglit na natahimik ang duwende bago ito muling ngumiti. Ngunit sa pagkakataong iyon, may bahid ng lungkot. "Dahil alam ko ang pakiramdam ng nag-iisa." Hindi inaasahan ni Lyra ang sagot na iyon. Sa unang pagkakataon, nakita niya sa mata ng nilalang ang isang bagay na pamilyar. Pangungulila. Tahimik ang paligid. Tanging ang huni ng ibon at pagaspas ng dahon ang maririnig. "Kung tutulong ka," mahinang sabi ni Tomas, "hindi ka ba manggugulo?" Biglang tumawa ang duwende. "Ay, manggugulo ako, pero sa mabuting paraan." Napabuntong hininga si Lyra. Sa kabila ng lahat, may bahagi sa kanya na gustong sumubok. "Sige," sabi niya. "Pero kapag may ginawa kang masama, alis ako." Mabilis na putol ng duwende. "Pangako." Nagkatinginan ang magkapatid. Sa araw na iyon, hindi nila alam na ang kanilang simpleng pagtanggap sa isang makulit na duwende ang magiging simula ng pagbabago sa kanilang buhay. Isang pagbabago na susubok hindi lamang sa kanilang lakas, kundi pati sa kanilang tiwala, pagmamahal at pananampalataya. Sa loob ng kubo, nagsimula silang muli sa paggawa ng suman. Ngunit ngayon, hindi na sila nag-iisa. At sa sulok ng kanilang tahanan, tahimik na nakamasid ang duwende na may lihim na hindi pa nila nalalaman. Maagang sumikat ang araw, kinabukasan. Ngunit mas maaga pang nagising ang duwendeng nakituloy sa kubo ni Lyra at Tomas. Tahimik siyang gumalaw sa loob ng bahay. Wari sanay sa paglalakad nang hindi naririnig. Sa isang sulok, nakita niya ang maliit na lalagyan ng malagkit na bigas. Halos kalahati na lamang ang natitira. Umiling siya at pabulong na nagsalita, "Kung ganito lang palagi, hindi sila aabot sa susunod na linggo." Lumapit siya sa kalan. Hinaplos ang mga uling at sa isang iglap ay muling nagliyab ang apoy kahit wala pang nagbubuga rito. Ngumiti siya, tila may sariling plano. Ilang sandali pa'y nagising si Lyra. Pagbangon niya, agad niyang napansin ang apoy na nag-aalab. "Tomas!" tawag niya. "Ikaw ba ang nagsindi nito?" Napabangon si Tomas at napailing. "Hindi, ate." Pareho silang napatingin sa duwende na kasalukuyang nakaupo sa ibabaw ng lamesa, ngumunguya ng kung anong dahon. "Ako na," sabi nito, nang walang pag-aalinlangan. Para hindi na kayo mahirapan. Hindi napigilan ni Lyra ang mapakunot ang noo. "Hindi kami humingi ng tulong." "Hindi rin kayo tumanggi," mabilis na sagot ng duwende. Sabay kindat. Napabuntong hininga si Lyra. "Tomas, ihanda mo na ang dahon ng saging. Magluluto na tayo." Habang abala ang magkapatid, tahimik namang pinagmamasdan ng duwende ang kanilang kilos. Napansin niya kung gaano kaingat si Lyra sa bawat hakbang, mula sa paghuhugas ng bigas hanggang sa pagbalot ng suman. Si Tomas naman ay masigla, ngunit may halong pagod ang kanyang galaw. "Pwede ba akong tumulong?" tanong ng duwende. "Hindi," sabay sagot ng dalawa. Saglit na natahimik ang duwende, ngunit hindi nagtagal ay ngumiti muli. "Sige, manonood na lang ako." Habang niluluto ang suman, napansin ni Tomas na tila mas mabango ang sumisingaw mula sa kaldero. "Ate, parang iba ang amoy," sabi niya. Naamoy din iyon ni Lyra. Mas matamis, mas malinamnam, parang may halong kakakaibang samyo na hindi niya maipaliwanag. "Siguro dahil gutom lang tayo," sagot niya.
Pilit binabaliwala ang kutob. Ngunit nang maluto na ang suman at tikman nila ito, kapwa sila napatingin sa isa't isa. Masarap! Bulong ni Tomas. Hindi lamang masarap, ito ang pinakamasarap na suman na naluto nila kailanman. Malambot, tamang-tama ang tamis, at may kakaibang linamnam na tila hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang sangkap. Tahimik na napangiti ang duwende sa isang sulok. Anong ginawa mo? Biglang tanong ni Lyra. Matalimang tingin. Nagkunwari itong nagulat. Ha? Wala naman. Huwag mo kaming lokohin, sabi ni Lyra. May kakaiba sa suman na ito. Napakamot sa ulo ang duwende. Kaunti lang naman. Konting tulong. Anong klasing tulong? Tanong ni Tomas. Bakas ang kuryosidad. Lumapit ang duwende at marahang hinawakan ang kaldero. May mga bagay sa mundong hindi nakikita pero nararamdaman. Nilagyan ko lang ng kaunting biyaya. Napatahimik ang magkapatid. Hindi ba yan masama? Tanong ni Tomas. Umiling ang duwende. Hindi. Basta't hindi ninyo ginagamit sa panlalamang. Napatingin si Lyra sa mga suman. Kung totoo ang sinasabi ng duwende, maaaring ito na ang pagkakataon nilang makaahon sa hirap. Ngunit may alinlangan pa rin siya. Hindi kami manloloko, mariin niyang sabi. Kung tutulong ka, dapat patas pa rin. Ngumiti ang duwende. Iyan din ang gusto ko. Nang araw ding iyon, nagpunta ang magkapatid sa palengke upang magbenta. Karaniwan, hirap silang makabenta ng lahat ng kanilang paninda. Ngunit sa pagkakataong iyon, tila may kakaiba. Magkano ito? Tanong ng isang mamimili. 5 piso po bawat isa, sagot ni Tomas. Tinawag pa ng babae ang kanyang mga kasama. Tikman ninyo ito, napakasarap! Hindi nagtagal, dumami ang mga bumibili. Isa-isa, naubos ang kanilang paninda, mas mabilis kaysa sa inaasahan. Napangiti si Tomas. Ate, naubos agad! Ngunit si Lyra ay tahimik lamang. Nakatingin siya sa mga baryang hawak niya, mas marami kaysa dati. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng pag-asa. Pagbalik nila sa kubo, nadatnan nila ang duwende na nakahiga sa bubong, nakatanaw sa langit. Oh, kumusta ang benta? Tanong nito nang hindi man lang tumitingin. Naubos, sagot ni Tomas, masigla. Hindi ko sinabi sa inyo? Mayabang na sabi ng duwende. Ngunit si Lyra ay nanatiling seryoso. Kung ganito palagi, masasanay kami. Tahimik ang duwende. At kapag nawala ka, dugtong niya. Dahan-dahang bumangon ang duwende at tumingin sa kanya. Hindi ako mawawala basta-basta. Walang sigurado, sagot ni Lyra. Sa sandaling iyon, tila nagbago ang hangin. Nawala ang pagiging magaan ng usapan. Napalitan ng isang katahimikan na puno ng tanong. Lumapit si Tomas. Ate, baka naman pwede nating tanggapin ang tulong niya. Napapikit si Lyra. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang umasa. Ngunit natutunan na niyang ang bawat biyaya ay may kapalit. Tutulong ka, sabi niya sa duwende. Pero hindi kami aasa sa iyo. Ngumiti ang duwende. Ayos lang. Mas gusto ko yan. Sa gabing iyon, habang natutulog ang magkapatid, muling nagising ang duwende. Tahimik siyang lumabas ng kubo at lumapit sa punong bayabas. Inilapat niya ang kanyang palad sa puno. Unti-unting nagliwanag ang paligid. Atin na ang simula, bulong niya. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti,
May aninong gumalaw sa kailaliman ng kagubatan, isang presensya na tila matagal nang nagmamasid. At sa unang pagkakataon, ang duwending makulit ay napalingon, na tila may naramdamang hindi niya inaasahan. Nawala ang kanyang ngiti. May paparating. Lumipas ang ilang araw na tila mas magaan ang buhay ni Lira at Tomas. Sa bawat umaga, mas maaga silang nagigising, mas masigla ang kanilang galaw, at higit sa lahat, mas mabilis maubos ang kanilang mga suman sa palengke. Ngunit sa kabila ng unti-unting pag-angat ng kanilang kabuhayan, may bagay na hindi mapakali si Lira. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Tomas, tahimik siyang bumangon. Hindi siya dinalaw ng antok. May kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib, parang may nagbabantang hindi niya maipaliwanag. Lumabas siya ng kubo. Tahimik ang paligid. Ang hangin ay malamig at ang buwan ay nakasilip sa pagitan ng mga ulap. Sa may punong bayabas, nakita niya ang duwende. Nakaupo, tila may malalim na iniisip. "Hindi ka pa natutulog?" tanong ni Lira. Napalingon ang duwende. Hindi ito ngumiti gaya ng dati. "May nararamdaman ka rin ba?" tanong nito. Napakunot ang noo ni Lira. "Anong ibig mong sabihin?" Tumayo ang duwende at tumingin sa kagubatan. "May nagmamasid!" Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Lira. "Hayop lang siguro." Umiling ang duwende. "Hindi, mas malalim pa roon." Saglit na natahimik ang dalawa. "Matagal ko nang nararamdaman," dagdag ng duwende. "Simula nang tulungan ko kayo." Napayakap si Lira sa sarili. "May kinalaman ba ito sa ginawa mo sa suman?" Hindi agad sumagot ang duwende. "May mga nilalang," saad niya sa wakas, "na hindi natutuwa kapag may nakikialam sa takbo ng kapalaran." Napatingin si Lira sa kanya. "Ibig mong sabihin, mali ang pagtulong mo?" "Mali?" Bahagyang ngumiti ang duwende, ngunit walang saya. "Hindi. Pero hindi rin lahat ay natutuwa sa kabutihan." Isang malakas na hangin ang biglang umihip. Napalingon silang pareho sa kagubatan. May kumaluskos. "Ano yon?" pabulong na tanong ni Lira. Dahan-dahang umatras ang duwende. "Pumasok ka na sa loob. Hindi kita iiwan." "Lira," maring sabi ng duwende. Ngayon ay seryoso ang mukha. "Pumasok ka na." Hindi na siya nakipagtalo. Dali-dali siyang bumalik sa kubo at sinara ang pinto. Sa loob, niyakap niya si Tomas na bahagyang nagising. "Ate, anong nangyayari?" "Wala," sagot niya, kahit alam niyang hindi iyon totoo. Sa labas, nanatili ang duwende sa ilalim ng punong bayabas. Muling kumaluskos ang mga dahon. Ngunit sa pagkakataong iyon, may lumabas mula sa dilim. Isang matangkad na anino. Hindi malinaw ang anyo, ngunit ang presensya nito ay mabigat. Parang pinipiga ang hangin sa paligid. "Matagal ka na naming hinahanap." Malamig na tinig ang bumasag sa katahimikan. Nanindig ang balahibo ng duwende. "Sino ka?" tanong niya. Pilit pinatatag ang sarili. Unti-unting luminaw ang anyo ng nilalang. Maputla ang balat, mahaba ang anino, at ang mga mata ay tila walang laman, parang hukay ng kadiliman. "Ako ang tagapagbantay ng balanse," sagot nito. "At ikaw ay lumalabag." Napangisi ang duwende, ngunit may halong kaba. "Tumulong lang ako. Hindi ka dapat nakikialam sa kapalaran ng tao." Malamig na tugon ng nilalang.
May hangganan ang bawat nilalang. Mga bata sila, mariing sabi ng duwende. Wala na silang magulang. At hindi iyon dahilan para baguhin mo ang itinakda, sagot ng nilalang. Biglang lumiwanag ang paligid. Isang kakaibang enerhiya ang nagmula sa duwende. Hindi ako titigil, sabi niya. Sandaling natahimik ang nilalang. Bago ito ngumiti, isang ngiting walang awa. Kung ganoon, saad nito, handa ka bang harapin ang kapalit? Bago pa makasagot ang duwende, biglang naglaho ang nilalang. Parang usok na tinangay ng hangin. Ngunit naiwan ang bigat ng presensya nito. Napaupo ang duwende sa lupa, hinihingal. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa kubo ni Lira at Tomas, nakaramdam siya ng takot. Sa loob ng kubo, hindi makatulog si Lira. May narinig siyang mahina, parang bulong. Lumapit siya sa bintana at sumilip. Wala siyang nakita. Ngunit sa kanyang likuran, sa madilim na sulok ng kubo, may aninong gumalaw. At sa mahinang tinig na halos hindi marinig, may bumulong. Hindi lahat ng tulong ay may mabuting wakas. Napapikit si Lira. Hindi niya alam kung guni-guni lamang iyon o simula na ng isang panganib na hindi nila kayang takasan. Sa labas, tahimik na nakatingin ang duwende sa kubo. Alam niyang ang simpleng buhay na kanilang binuo ay unti-unti nang nababalot ng isang mas malaking laban. At sa laban na iyon, hindi sapat ang kabutihan lamang. Kailangan nilang maging handa. Sumikat ang araw na tila walang nangyari, ngunit sa puso ni Lira at ng duwende, may bakas na ng pangamba. Ang paligid ay nanatiling payapa. Ang mga ibon ay umaawit. Ang hangin ay marahang humahaplos sa mga dahon. Ngunit ang katahimikang iyon ay may halong kakaibang bigat. Maagang nagising si Lira, ngunit hindi gaya ng dati. Wala ang kanyang sigla. Tahimik siyang kumilos. Inihanda ang bigas at sinimulan ang paggawa ng suman. Sa kanyang tabi, si Tomas ay pilit na nagpapasigla, ngunit halata rin ang kanyang pag-aalala. Ate, mahina niyang sabi, totoo bang may ibang nilalang dito kagabi? Hindi agad sumagot si Lira. Pinagmasdan niya ang kumukulong tubig sa kaldero bago nagsalita. May naramdaman lang tayo, sagot niya. Pilit pinapakalma ang kapatid. Pero nandito pa rin tayo. Ayos lang tayo. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi iyon sapat na paliwanag. Sa isang sulok, tahimik na nakaupo ang duwende. Hindi ito makulit ngayon. Hindi ito nagsasalita. Nakatingin lamang siya sa apoy. Tila may malalim na iniisip. Hindi ka yata masaya, sabi ni Tomas. Lumapit sa kanya. Bahagyang ngumiti ang duwende. Nag-iisip lang. Tungkol dun sa nakita mo kagabi. Hindi sumagot ang duwende, ngunit sapat na ang kanyang katahimikan upang kumpirmahin ang hinala. Lumapit si Lira. Sabihin mo sa amin ang totoo. Unti-unting tumingin ang duwende sa kanya. May mga nilalang na nagbabantay sa balanse ng mundo, saad niya. At naniniwala sila na ang bawat paghihirap ay may dahilan. Pero mali yun, agad na sagot ni Tomas. Hindi dapat naghihirap ang mga walang kasalanan. Hindi lahat ng nilalang ay may pusong tulad ninyo, sagot ng duwende. Napapikit si Lira. At tayo ang tinutukoy nila? Hindi kayo, sagot ng duwende. Ako. Nagkatinginan ang magkapatid. Ang pagtulong ko sa inyo, dagdag niya, ay itinuturing nilang paglabag. Anong mangyayari? Tanong ni Tomas. Tahimik ang duwende sandali. May kapalit ang bawat ginagawa ko, sagot niya sa wakas.
At mukhang sinisingil na ako. Biglang tumahimik ang paligid. Anong klaseng kapalit? Tanong ni Lyra. Bahagyang nanginginig ang tinig. Ngumiti ang duwende, ngunit ngayon ay may lungkot. Hindi pa nila sinasabi, pero darating yon. Sa kabila ng lahat, pinili pa rin nilang ipagpatuloy ang kanilang gawain. Tulad ng dati, nagluto sila ng suman at nagtungo sa palengke. Ngunit sa araw na iyon, may kakaibang nangyari. Parang iba ang lasa. Reklamo ng isang mamimili. Napakunot ang noo ni Tomas. Hindi po, pareho lang na. Hindi, putol ng babae. May kulang. Isa pang mamimili ang tumikip. Tama siya, hindi na kasing sarap ng dati. Unti-unting nabawasan ang mga bumibili. Ang dating pila ay naging kalat-kalat na tao. Ang ilan ay umiling at lumayo. Napatingin si Lyra sa mga natitirang suman. Hindi ito normal. Pagbalik nila sa kubo, tahimik ang dalawa. Mabigat ang kanilang hakbang at mas mabigat ang katahimikan sa pagitan nila. Anong nangyari? Tanong ni Tomas. Halos pabulong. Hindi agad sumagot si Lyra. Sa halip, tumingin siya sa duwende. May kinalaman ba ito? Direkta niyang tanong. Hindi umiwas ang duwende. Oo, napahawak si Tomas sa kanyang ulo. Bakit? Dahil pinipigilan nila ako, sagot ng duwende. Unti-unti nilang binabawi ang epekto ng tulong ko. Napaupo si Lyra. Kung ganoon, sabi niya, kailangan naming matutong tumayo nang walang tulong mo. Napatingin ang duwende sa kanya. May halong paghanga at lungkot. Iyan ang gusto nilang mangyari, saad niya. Hindi namin sila kailangan, sagot ni Lyra. Kaya namin. Ngunit sa kabila ng kanyang matibay na salita, may takot sa kanyang puso. Paano kung hindi nga nila kaya? Sa gabing iyon, muling tahimik ang paligid. Ngunit sa kagubatan, may mga matang nagmamasid. At nagsisimula na, bulong ng isang tinig mula sa dilim. Sa loob ng kubo, hawak ni Lyra ang kamay ni Tomas habang sila'y nakahiga. Ate, mahina niyang sabi, hindi mo kami iiwan, di ba? Mahigpit siyang napayakap sa kapatid. Hindi, sagot niya. Kahit anong mangyari. Sa labas, nakaupo ang duwende sa ilalim ng punong bayabas. Tumingala siya sa langit. Sa unang pagkakataon, hindi siya sigurado kung tama pa ba ang kanyang ginawa. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya. Hindi niya hahayaang masira ang buhay ng magkapatid. Kahit pa siya ang magbayad ng kapalit. Ang mga sumunod na araw ay naging mabigat para kina Lyra at Tomas. Kung dati ay puno ng pag-asa ang bawat umaga, ngayon ay tila may kasamang pangamba ang bawat pagbangon. Mas kaunti na ang kanilang benta. Ang dating matamis at kakaibang linamnam ng kanilang suman ay tila naglaho. Kahit gaano pa kaingat ang kanilang paghahanda, hindi na ito katulad ng dati. Ate, baka mali na ang ginagawa natin, mahinang sabi ni Tomas habang nagbabalot ng dahon ng saging. Hindi agad sumagot si Lyra. Nakatingin lamang siya sa bigas na kanyang hinuhugasan. Tila hinahanap ang sagot sa malinaw na tubig. Hindi mali ang magsikap, sagot niya sa wakas. Kahit walang tumutulong sa atin. Ngunit sa loob niya, may pagdududa. Sa isang sulok, tahimik na nakamasid ang duwende. Hindi na siya nakikialam. Hindi na rin nag-aalok ng tulong. Tinupad niya ang pangako kay Lyra. Ngunit kapalit nito,
ay ang unti-unting paghina ng kanilang kabuhayan. Lumapit si Tomas sa kanya. "Hindi mo na kami tutulungan?" Tumingin ang duwende sa bata. "Gusto ko. Pero baka mas lalo kayong mapahamak." Napayuko si Tomas. "Pero nahihirapan na kami." Narinig iyon ni Lyra. Huminto siya sa kanyang ginagawa at tumingin sa dalawa. "Tomas," mahinahon niyang sabi, "kaya natin ito." "Pero ate." "Kaya natin," ulit niya. Mas matatag ang tinig. Tahimik ang duwende. Nakita niya ang katatagan ni Lyra, ngunit ramdam din niya ang bigat na pasan nito. Kinahapunan, nagtungo muli sila sa palengke. Sa pagkakataong iyon, halos kalahati lamang ng kanilang paninda ang naibenta. "Pasensya na, Hija," sabi ng isang matandang babae. "May iba na kasing nagtitinda ng mas mura." Parang tinusok ang puso ni Lyra sa narinig. Pag-uwi nila, halos wala na silang natirang pera. "Paano na tayo bukas?" tanong ni Tomas. Napatingin si Lyra sa kanilang maliit na lalagyan ng bigas. Kaunti na lamang. Sa gabing iyon, hindi siya nakatulog. Tahimik siyang lumabas ng kubo at naupo sa ilalim ng punong bayabas. Hindi nagtagal, sumunod ang duwende. "Hindi mo na kayang itago," sabi nito. Napabuntong hininga si Lyra. "Natatakot ako." Sa unang pagkakataon, narinig ng duwende ang pangungusap na iyon mula sa kanya. "Natatakot akong maubos ang lahat," dagdag niya. "Natatakot akong hindi ko kayanin para kay Tomas." Tahimik na naupo ang duwende sa tabi niya. "Hindi ka nag-iisa," sabi nito. "Pero kailangan kong maging matatag," sagot ni Lyra. "Wala nang ibang gagawa nito para sa amin." Saglit na natahimik ang duwende bago nagsalita. "Ang tunay na lakas," saad niya, "hindi lang nasusukat sa kakayahang tumayo mag-isa. Minsan, nasusukat din ito sa pagtanggap ng tulong." Napatingin si Lyra sa kanya. "Pero may kapalit ang tulong mo." "Hindi lahat ng tulong ay may masamang kapalit," sagot ng duwende. "Pero may mga nilalang na gustong ipaniwala iyon." Biglang umihip ang malamig na hangin. Pareho silang napalingon sa kagubatan. Sa dilim may dalawang mata kumislap. Sandali lamang, ngunit sapat upang maramdaman ang presensya nito. "Hindi pa sila tapos," bulong ng duwende. Napahawak si Lyra sa kanyang dibdib. "Ano ba ang gusto nila?" "Subukin kayo," sagot niya. "Kung hanggang saan ang kaya ninyo." "Bakit kami?" "Dahil kayo ang pinili kong tulungan." Tahimik si Lyra. Sa sandaling iyon, may napagtanto siya. "Kung ganoon," sabi niya, "hindi lang ikaw ang sinusubok." Tumingin ang duwende sa kanya. "Kami rin," dugtong niya. Unti-unting ngumiti ang duwende, isang ngiting may halong paggalang. "Matapang ka," sabi niya. Umiling si Lyra. "Hindi, kailangan lang." Sa loob ng kubo, mahimbing na natutulog si Tomas. Walang kamalay-malay sa mabigat na usapan sa labas. Ngunit sa kanyang panaginip, may nakita siya. Isang maliwanag na liwanag at isang tinig na tumatawag sa kanya. "Tomas!" Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Sa labas, muling kumaluskos ang kagubatan. At sa pagkakataong iyon, hindi na lamang pagmamasid ang layunin ng mga anino. Unti-unti na silang lumalapit. Habang ang magkapatid ay patuloy na lumalaban sa hirap ng buhay, may mas malaking laban na papalapit. Isang laban na hindi lamang tungkol sa kabuhayan, kundi sa kanilang pananalig sa isa't isa. At sa gitna ng lahat, ang duwendeng makulit ay kailangang pumili, manatiling
tahimik, o lumaban. Kahit pakapalit nito ang kanyang sariling kapalaran, hindi mapakali ang gabi. Habang ang hangin ay marahang dumadaloy sa paligid ng kubo, tila may dalang kakaibang lamig na hindi pangkaraniwan. Sa loob, mahimbing ang tulog ni Lyra, pagod sa maghapong pakikibaka. Ngunit si Tomas ay hindi mapalagay. Sa kanyang panaginip, muli niyang narinig ang tinig. Tomas, malambing, ngunit may lalim. Parang nagmumula sa isang lugar na hindi niya maabot. Unti-unti siyang napadilat sa loob ng panaginip. Sa kanyang harapan, may liwanag. Hindi ito nakakasilaw, kundi parang yakap, mainit at payapa. "Ano? Sino ka?" tanong niya, bagaman hindi niya naramdaman ang takot. Mula sa liwanag, unti-unting lumitaw ang isang anyo. Hindi malinaw ang mukha, ngunit dama ang kabutihan sa presensya nito. "Ikaw ay may dalang lakas na hindi mo pa nauunawaan," sabi ng tinig. Napakunot ang noo ni Tomas. "Ako? Wala naman akong magawa." Si ate ang matapang. "Ang lakas ay hindi laging nakikita sa panlabas," sagot ng nilalang. "Minsan ito ay nasa puso, sa kakayahang maniwala kahit mahirap." Tahimik si Tomas. "Darating ang oras na ikaw ang kailangang tumindig," dugtong ng tinig. "Para saan?" Ngunit bago pa siya masagot, unti-unting naglaho ang liwanag. "Teka!" sigaw ni Tomas. Bigla siyang nagising. Hingal na hingal, napaupo siya sa higaan. Madilim pa ang paligid, ngunit malinaw ang tibok ng kanyang puso. "Ate," bulong niya. Ngunit mahimbing pa rin ang tulog ni Lyra. Dahan-dahang bumangon si Tomas at lumabas ng kubo. Sa ilalim ng punong bayabas, naroon ang duwende. Nakaupo, tila hinihintay siya. "Nanaginip ka," sabi nito. Hindi nagtatanong kundi nagsasaad. Napatingin si Tomas sa kanya. "Paano mo nalaman?" Ngumiti ang duwende. "Ramdam ko." Lumapit si Tomas. "May nagsalita sa akin," sabi niya. "May lakas daw ako." Nawala ang nangiti ng duwende. "Anong klaseng lakas?" tanong niya. "Hindi ko alam," sagot ni Tomas. "Pero parang mahalaga." Tahimik ang duwende sandali. "Hindi lahat ng panaginip ay basta panaginip," saad niya. "May mga pagkakataon na ito'y paalala o babala." Napayuko si Tomas. Natakot ako. Hindi siya pinagtawanan ng duwende. Sa halip, tumayo ito at inilagay ang kamay sa balikat ng bata. "Normal lang matakot," sabi niya. "Pero huwag mong hayaang pigilan ka nito." "Paano kung hindi ko kayanin?" Saglit na tumingin ang duwende sa kubo kung saan natutulog si Lyra. "Hindi ka nag-iisa," sagot niya. "At higit sa lahat, may dahilan kung bakit ikaw ang pinili." Napatingin si Tomas sa kanya. "Pinili? Ng sino?" Bago pa siya masagot, biglang lumakas ang hangin. Napalingon ang duwende sa kagubatan. Naroon na naman ang presensya. Ngunit ngayon, mas malapit. "Pumasok ka na sa loob," sabi ng duwende. Mas mabigat ang tinig. "Pero, ngayon na," mariing utos nito. Hindi na nagtanong si Tomas. Dali-dali siyang bumalik sa kubo at niyakap si Lyra. Sa labas, nanatili ang duwende. Mula sa dilim, muling lumitaw ang aninong matangkad. Ang parehong nilalang na nagpakilala bilang tagapagbantay ng balanse. "Unti-unti na silang naaapektuhan," sabi nito. "Layuan mo sila," sagot ng duwende.
Matatag ang tinig. Hindi na maaari. Malamig na tugon ng nilalang. Nagsimula ka na ng bagay na hindi mo kayang tapusin. Napangisi ang duwende. Subukan mo ako. Biglang nagdilim ang paligid. Ang hangin ay tila huminto. Hindi ikaw ang kinakatakutan ko, sabi ng nilalang, kundi ang maaaring mangyari sa kanila. Sandaling natahimik ang duwende. Anong ibig mong sabihin? Unti-unting ngumiti ang nilalang. Isang ngiting may bahid ng pananakot. Ang bata, saad nito. Si Tomas. Nanlaki ang mata ng duwende. May kakaiba sa kanya, dugtong ng nilalang. At kapag dumating ang tamang oras, siya ang magiging susi. Mahigpit na kinuyom ng duwende ang kanyang kamay. Hindi mo siya gagalawin. Hindi ko kailangan, sagot ng nilalang. Ang kapalaran na mismo ang gagalaw. Sa isang iglap, naglaho ito. Naiwan ang duwende, tahimik, ngunit puno ng pag-aalala. Sa loob ng kubo, mahigpit ang yakap ni Tomas kay Lira. Sa kanyang dibdib, ramdam niya ang kakaibang init. Parang may nagising sa kanyang kalooban. Hindi pa niya ito nauunawaan, ngunit malinaw ang isang bagay. Hindi na magiging simple ang kanilang buhay. At ang batang dati umaasa lamang sa kanyang ate ay unti-unti nang tinatawag ng isang kapalaran na hindi niya kayang iwasan. Mula ng gabing iyon, napansin ni Lira ang pagbabago kay Tomas. Hindi na ito tulad ng dati na masigla at mapaglaro sa kabila ng kanilang hirap. Ngayon madalas itong tahimik, tila may iniisip na hindi niya maibahagi. May mga sandali ring tila nakatingin lamang ito sa kawalan. Parang may pinakikinggan na hindi marinig ng iba. Tomas, tawag ni Lira isang umaga habang sila'y naghahanda ng suman. Ayos ka lang ba? Bahagyang napalingon ang bata. Opo, ate. Ngunit halata sa kanyang mga mata ang pag-alinlangan. Hindi na nag-usisa si Lira. Sa halip, mas pinagbuti niya ang kanilang gawain. Pilit tinatakpan ang kaba sa kanyang dibdib. Sa isang sulok, tahimik na nakamasid ang duwende. Ramdam mo rin, di ba? Di ba? Bulong niya kay Tomas nang hindi naririnig ni Lira. Napayuko ang bata. Oo. Lumalaki na ito, saad ng duwende. Mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Ano ba ito? Tanong ni Tomas. May halong takot. Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip, tumingin siya sa punong bayaba na tila ba may koneksyon sa kung anumang nangyayari. Isang bagay na hindi basta ibinibigay. Sagot niya sa wakas. Isang lakas na pinipili ang may sapat na puso. Napatingin si Tomas sa kanyang mga kamay. Pero hindi ako handa. Walang sino man ang tunay na handa, sagot ng duwende. Sa sandaling iyon, napansin ni Lira na tila may kakaibang nangyayari. Ano yang ginagawa ninyo? Tanong niya, papalapit. Biglang natahimik ang dalawa. Wala, mabilis na sagot ni Tomas. Hindi kumbinsido si Lira. Ngunit pinili niyang huwag na munang pilitin. Magmadali na tayo, sabi niya. Kailangan nating maubos ang paninda ngayon. Ngunit habang naglalakad sila papuntang palengke, may kakaibang nangyari. Isang matandang lalaki ang nakasalubong nila, payat, nakayuko, at tila hirap na hirap sa paglalakad. Bigla itong natisod at bumagsak sa lupa. Ay! Sigaw nito. Agad na lumapit si Tomas. Lolo, ayos lang po kayo. Ngunit habang tinutulungan niya ang matanda,
May naramdaman siyang kakaiba, isang init, mula sa kanyang mga kamay. Biglang napasinghap ang matanda. Ano yon? Napaatras si Tomas. Unti-unting nawala ang hirap sa mukha ng matanda. Tumayo ito, tila ba nawala ang sakit sa kanyang katawan. Hindi ko na nararamdaman ang sakit ng tuhod ko. Bulong nito, nagtataka. Napatingin ito kay Tomas. Ikaw ba ang gumawa nito? Hindi makasagot si Tomas. Si Lira ay napatitig sa kapatid, puno ng gulat at takot. Pasensya na po, mabilis niyang sabi. Sabay hila kay Tomas. Kailangan na po naming umalis. Hindi na sila lumingon pa. Habang naglalakad, mahigpit ang hawak ni Lira sa kamay ni Tomas. Anong nangyari? Tanong niya. Halos pabulong ngunit may diin. Hindi ko alam ate, sagot ni Tomas. Nanginginig. Bigla lang, may init. Huminto si Lira. Napatingin siya sa duwende, na tahimik lamang na sumusunod sa kanila. Alam mo ito, sabi niya. Dahan-dahang tumango ang duwende. Hindi na ito simpleng bagay, saad niya. Nagigising na ang nasa loob niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lira. May kapangyarihan si Tomas, diretsong sagot ng duwende. Parang bumigat ang mundo sa paligid nila. Hindi, agad na sabi ni Lira. Hindi pwede. Hindi mo ito mapipigilan, sagot ng duwende. Bahagi na ito ng kanyang pagkatao. Bata pa siya, mariing sabi ni Lira. At iyon ang dahilan kung bakit siya mapanganib. Dagdag ng duwende. Natahimik si Lira. Hindi siya mapanganib, mahinang sabi ni Tomas. Ayokong manakit. Lumambot ang mukha ni Lira. Lumuhod siya at hinawakan ang mukha ng kapatid. Hindi ka masama, sabi niya. Hindi kailanman. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, may takot. Kung may kapangyarihan nga si Tomas, ano ang magiging kapalit nito? Sa palengke, muli silang nagbenta. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi ang suma ng naging sentro ng pansin. Kumalat ang balita. May batang may kakaibang kakayahan. Bulong ng mga tao. Pinagaling daw ang matanda sa isang hawak lang. Isa-isa. Napatingin ng mga tao kay Tomas. May ilan na namangha. May ilan na natakot. At may ilan na tila may ibang balak. Sa isang sulok ng palengke, may lalaking nakaitim na tahimik na nagmamasid. Hindi siya ngumiti. Hindi siya nagsalita. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Tomas. Parang may nakita siyang mahalagang bagay. Sa wakas, bulong niya. Pagbalik nila sa kubo, hindi mapakali si Lira. Simula ngayon, sabi niya, hindi mo gagamitin ang kakayahang iyon. Opo ate, sagot ni Tomas. Ngunit sa kanilang likuran, tahimik na nagsalita ang duwende. Hindi sapat ang pagtatago. Sa labas, muling gumalaw ang mga anino. Ngunit ngayon, hindi na lamang sila nagmamasid. May mga taong nagsisimula ng maghanap. At sa gitna ng lahat, ang lihim ni Tomas ay hindi na mananatiling lihim sa mahabang panahon. Hindi naging payapa ang mga sumunod na araw. Mula nang kumalat ang balita tungkol kay Tomas, nag-iba ang tingin ng mga tao sa kanya. Ang dating simpleng bata na nagtitinda ng suman ay ngayon tinitingnan na may halong paghanga at takot. Sa palengke, hindi na lamang sila dinadayo dahil sa kanilang paninda. Totoo bang kaya mong magpagaling? Tanong ng isang babae. Hawak ang kamay ng kanyang anak.
Napaatras si Tomas. Hindi ko po alam. Subukan mo, pilit ng babae. Agad na humarang si Lyra. Pasensya na po, hindi po siya manggagamot. Hinila niya si Tomas palayo. Ramdam ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanila. Ate, bulong ni Tomas. Gusto ko lang tumulong. Alam ko, sagot ni Lyra. Pilit pinapakalma ang sarili. Pero hindi lahat ng humihingi ng tulong ay may mabuting intensyon. Tahimik ang duwende habang nagmamasid sa paligid. Dumarami na sila, bulong niya. Sinong sila? Tanong ni Tomas. Mga taong hindi lang tulong ang gusto, sagot ng duwende, kundi kapangyarihan. Hindi nagtagal, may lumapit na grupo ng kalalakihan. Maayos ang pananamit, ngunit may malamig na aura. Narinig namin ang tungkol sa bata, sabi ng isa. Diretso ang tingin kay Tomas. Agad na tumayo si Lyra sa harap ng kapatid. Ano po ang kailangan ninyo? Ngumiti ang lalaki, isang nangiting hindi umaabot sa mata. Gusto lang naming makipag-usap, sagot niya, sa mas tahimik na lugar. Dito na lang po, mariing sagot ni Lyra. Napansin ng duwende ang tensyon. Lumapit siya kay Tomas at pabulong na nagsabi, "Huwag kang magsasalita." Tila hindi ka nagtitiwala, sabi ng lalaki. Bahagyang tumawa. Hindi po, sagot ni Lyra. Nag-iingat lang. Sandaling natahimik ang grupo. Pagkatapos dahan-dahang tumango ang lalaki. Mabuti, sabi niya. Dapat lang. Ngunit bago sila tuluyang umalis, muli siyang tumingin kay Tomas. At ikaw, saad niya, huwag mong sayangin ang regalong ibinigay sa iyo. Nang makaalis ang mga lalaki, tila bumigat ang hangin. Sino sila? Tanong ni Tomas. Hindi sumagot si Lyra, ngunit ang duwende ay may alam. Hindi sila basta-basta, saad niya, at hindi sila titigil. Pagbalik nila sa kubo, agad na isinara ni Lyra ang pinto. Simula ngayon, sabi niya, hindi ka nasasama sa palengke. Nagulat si Tomas. Bakit? Para sa kaligtasan mo, sagot niya. Pero ate, wala nang pero, putol niya. Ngayon ay mas mahigpit ang tono. Tahimik si Tomas. Sa isang sulok, nakamasid ang duwende. Hindi sapat ang pagtatago, muli niyang sabi. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Lyra. May halong inis. Ilabas siya at hayaan silang kunin? Hindi, sagot ng duwende. Pero kailangan mong tanggapin na hindi na ito normal na buhay. Napapikit si Lyra. Alam niya iyon. Pero ayaw niyang tanggapin. Sa gabing iyon, mahimbing ang tulog ni Tomas. Ngunit si Lyra ay gising. Nakaupo sa tabi ng bintana. Sa labas, tahimik ang kagubatan. Ngunit maya-maya, may kumaluskos. Napatingin siya. Sa dilim, may mga anino. Hindi isa, hindi dalawa, kundi marami. Unti-unti silang lumalapit sa kubo. Napahigpit ang hawak ni Lyra sa kahoy na sandok, ang tanging kaya niyang ipangtanggol. Ano ang gagawin natin? Bulong niya. Sa likod niya, biglang nagsalita ang duwende. Oras na para tumigil sa pagtatago. Napalingon si Lyra. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang duwende na hindi na makulit, kundi seryoso at handang lumaban. Sa labas, ang mga matang nagmamasid ay hindi na nagtatago. At sa loob ng kubo, nagsisimula na ang laban na matagal nang iniiwasan dahil ang kapangyarihan ni Tomas ay hindi na lihim. At ang mga taong may kasakiman ay handa nang kunin ito
Hindi na umalis ang mga anino. Sa labas ng kubo ni Lira at Tomas, tahimik silang nakatayo, tila naghihintay ng tamang sandali. Ang hangin ay bumigat at ang gabi ay tila mas madilim kaysa dati. Sa loob, ramdam ang tensyon. "Duwende!" Mahinang tawag ni Lira. "Ano ang gagawin natin?" Tahimik itong tumayo at lumapit sa pinto. Hindi na ito ang makulit na nilalang na una nilang nakilala. Ang kanyang presensya ngayon ay matatag, tila handa sa anumang mangyari. "Hindi na sila aatras," sagot niya, "at hindi rin tayo dapat umatras." Napatingin si Lira kay Tomas, na ngayon ay gising na at tahimik na nakaupo. "Ate," bulong nito, "natatakot ako." Lumapit si Lira at niyakap siya. "Nandito lang ako." Ngunit alam niyang hindi sapat ang kanyang yakap laban sa paparating na panganib. Biglang, knock. Malakas. Mabigat. Hindi ito karaniwang katok. "Alam naming nandyan kayo." Isang malamig na tinig ang nagsalita mula sa labas. Hindi gumalaw si Lira. Muling kumatok, mas malakas. "Hindi namin kayo sasaktan," dagdag ng tinig. "Kung makikipagtulungan kayo." "Sinungaling," bulong ng duwende. Lumapit siya sa pinto, ngunit hindi ito binuksan. "Umalis kayo!" sigaw niya. "Wala kayong makukuha dito!" Sandaling natahimik ang labas. Pagkatapos narinig nila ang mahinang tawa. "Hindi ikaw ang kailangan namin," sagot ng tinig. Ang bata. Mahigpit na niyakap ni Lira si Tomas. "Hindi namin siya ibibigay," mariin niyang sabi. Biglang, crack! May tumama sa dingding ng kubo. Yumugyog ang buong bahay. Napasinghap si Tomas. "Hindi na ito pakiusap," sabi ng tinig. "Huwag ninyo kaming pilitin." Napapikit si Lira. Sa sandaling iyon, alam niyang wala na silang takas. "Duwende!" bulong niya. Tumingin ito sa kanya. "At sa kanya," dagdag ni Lira. Tumingin kay Tomas. Tahimik ang duwende. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumango. "Maniwala kayo sa akin," sabi niya. Lumapit siya sa gitna ng kubo at ipinatong ang kanyang kamay sa lupa. Unti-unting nagliwanag ang paligid. Hindi kasing lakas ng dati, ngunit sapat upang maramdaman ang kakaibang enerhiya. "Ano yan?" tanong ni Tomas. "Proteksyon," sagot ng duwende. "Pero hindi ito tatagal." Sa labas, muling tumama ang isang malakas na puwersa sa kubo. Crash! May bahagi ng dingding ang nabasag. Sumilip ang isang lalaki, ang parehong nakaitim na nakita nila sa palengke. "Nakakapagod ang pagtatago," sabi niya. Malamig ang tingin. Sa likod niya, may ilan pang kasama. Lahat ay may parehong layunin. "Hindi kayo lalabas?" tanong niya. "Hindi," sagot ni Lira. Ngumiti ang lalaki. "Kung ganoon," itinaas niya ang kanyang kamay. At sa isang iglap, tila gumalaw ang hangin. Parang may puwersang hindi nakikita. Biglang napaatras si Lira. "Ate!" sigaw ni Tomas. "Oras na," sabi ng duwende. Tumingin siya kay Tomas. "Makinig ka sa akin," saad niya. "Huwag mong pigilan ang sarili mo." "Pero, kailangan ka nila," putol ng duwende. "At kailangan ka rin namin." Napapikit si Tomas. Sa kanyang dibdib, muling nag-init ang kakaibang pakiramdam. Mas malakas kaysa dati. Sa labas, papalapit ang mga lalaki. Sa loob, nanginginig ang kubo. "At ngayon, bulong ng duwende, ipakita mo kung sino ka."
Biglang, lumiwanag ang buong kubo. Napadilat si Tomas. Sa kanyang mga kamay, may liwanag. Hindi ito nakakasilaw, ngunit malakas at buhay. Hindi ko, bulong niya. Kaya mo, sabi ni Lyra, kahit puno ng takot ang kanyang mga mata. Sa labas, napahinto ang mga lalaki. Ano yan? Tanong ng isa. Ngumiti ang lalaking nakaitim. Sa wakas, bulong niya. Sa loob, tumayo si Tomas. Hindi na siya ang batang takot. Hindi pa rin siya handa. Ngunit handa na siyang lumaban. At sa unang pagkakataon, ang kapangyarihang matagal nang nagtatago sa kanyang kalooban ay tuluyang nagpakita. Nagliyab ang liwanag sa loob ng kubo. Hindi marahas, kundi dalisay. Ang mga dingding na yari sa kawayan ay tila nababalot ng isang banayad na ningning. Habang si Tomas ay nakatayo sa gitna, ang kanyang mga kamay ay kumikislap sa isang kapangyarihang hindi niya lubos na nauunawaan. Ate, mahina niyang sambit. Ngunit ang kanyang tinig ay may kakaibang lakas. Hindi agad makasagot si Lyra. Nakatingin lamang siya sa kapatid, sa batang dati kanyang inaalagaan. Ngayon ay tila may dalang liwanag na higit pa sa kanilang munting mundo. Sa labas, napahinto ang mga lalaki. Hindi ito ordinaryo, bulong ng isa. Ngunit ang lalaking nakaitim ay hindi natakot. Sa halip, lalo pa itong ngumiti. Mas lalo lang itong naging mahalaga, sabi niya. Sa isang iglap, iniunat niya ang kanyang kamay at ang hangin ay muling gumalaw, mas malakas kaysa kanina. Ang mga dahon sa paligid ay umikot at ang lupa ay bahagyang umuga. Ngunit bago pa ito tumama sa kubo, biglang lumakas ang liwanag mula kay Tomas. Isang alon ng enerhiya ang kumalat, tila hangin na may dalang init at kapayapaan. Napaatras ang mga lalaki. Ano ito? Sigaw ng isa. Hindi ito sakit. Hindi ito puwersa na nananakit. Ngunit may kapangyarihan itong itaboy ang anumang may masamang intensyon. Sa loob ng kubo, napahawak si Tomas sa kanyang dibdib. Hindi ko kaya! Bulong niya. Kaya mo, sabi ng duwende. Nakatingin sa kanya ng may buong tiwala. Hindi ito para manakit, para ito magprotekta. Napapikit si Tomas. Sa sandaling iyon, naalala niya ang tinig sa kanyang panaginip. Ang lakas ay nasa puso. Unti-unti niyang hinayaan ang liwanag na dumaloy. Hindi niya ito pinilit. Hindi niya ito kinatakutan. Tinanggap niya. Sa labas, ang mga lalaking nakaitim ay patuloy na umaatras. Hindi pa tapos ito, sigaw ng isa. Ngunit ang kanilang leader ay nanatiling nakatayo kahit pa bahagyang natataboy ng liwanag. Tandaan mo ito, bata, malamig niyang sabi. Direktang nakatingin kay Tomas. Ang kapangyarihan mo ay hindi mananatiling iyo lamang. Pagkatapos, dahan-dahan siyang umatras. Isa-isa, naglaho ang mga anino sa dilim ng kagubatan. At sa wakas, tahimik. Unti-unting humina ang liwanag. Napaupo si Tomas. Hinihingal. Ayos ka lang? Agad na tanong ni Lyra. Lumapit at niyakap siya. Opo, sagot niya. Pagod ngunit ligtas. Sa isang sulok, tahimik na nakamasid ang duwende. Ngunit sa kanyang mga mata, may halong pag-aalala. Tapos na ba? Tanong ni Tomas. Hindi agad sumagot ang duwende. Hindi pa, saad niya sa wakas. Napatingin si Lyra sa kanya. Ano pa
Ang kulang. Ang laban na ito, sagot niya, ay simula pa lamang. Tahimik ang dalawa. Sa labas, unti-unting bumalik ang normal na anyo ng paligid. Ang hangin ay humupa at ang gabi ay muling naging payapa. Ngunit hindi na ito ang dating katahimikan. May bakas na ito ng isang laban na naganap at ng isang laban na darating pa. Lumapit ang duwende sa kanila. "Tomas," sabi niya, "ang kapangyarihan mo ay hindi aksidente." Napatingin ang bata sa kanya. "Pinili ka," dugtong niya. "Para saan?" tanong ni Tomas. Sandaling natahimik ang duwende. Pagkatapos, tumingin siya sa kagubatan, sa lugar kung saan naglaho ang mga anino. Para sa isang bagay na mas malaki pa sa ating lahat, napayakap si Lyra kay Tomas. "Hindi ko siya hahayaang masaktan," mariin niyang sabi. Ngumiti ang duwende, ngunit may lungkot. "Alam ko," sagot niya. "Pero darating ang araw na hindi na sapat ang pagtatago." Sa gabing iyon, tatlo silang nakaupo sa loob ng kubo. Pagod, ngunit buo. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi lamang sila nabuhay, kundi lumaban. At sa gitna ng kanilang paghihirap, may isang bagay na lalong tumibay, ang kanilang samahan. Ngunit sa kailaliman ng kagubatan, may isang nilalang na muling nagmulat ng mga mata. Ang liwanag ay nagising na, bulong nito. At kapag nagising ang liwanag, susunod ang dilim. Sa kubo ni Lyra at Tomas, tahimik ang gabi. Ngunit ang kanilang kapalaran ay tuluyan ng nagbago. At ang simpleng pagtitinda ng suman ay naging simula ng isang kwento ng kapangyarihan, sakripisyo at pag-asa na haharap sa mas matinding unos. Lumipas ang mga buwan matapos ang gabing iyon. Ang gabing unang lumaban si Tomas at ang gabing tuluyang nagbago ang kanilang buhay. Hindi na bumalik ang mga lalaking nakaitim. Ngunit hindi rin nawala ang kanilang alaala. Sa bawat umaga, patuloy pa rin ang magkapatid sa paggawa ng suman. Ngunit ngayon, may kakaiba na sa kanilang paraan. Hindi na nila hinahanap ang tulong ng mahika at hindi na rin nila ito kinakailangan. Ang kanilang mga kamay ang naging puhunan. Ang kanilang sipag ang naging lakas. At ang kanilang pagmamahal sa isa't isa ang naging gabay. Sa paglipas ng panahon, unti-unting bumalik ang tiwala ng mga tao sa kanilang paninda. Hindi na ito ang pinakamahiwagang suman, ngunit ito'y naging pinakatapat na suman. Ginawa mula sa tunay na hirap at puso. "Ate," sabi ni Tomas, isang umaga, habang nagbabalot ng dahon ng saging. "Mas masarap pala kapag pinaghirapan." Ngumiti si Lyra. "Dahil alam mong totoo." Sa isang sulok, nakaupo ang duwende, nakangiti, ngunit tahimik. Hindi na siya gaanong nakikialam. Hindi na siya kailangang manghimasok. "Hindi mo na kami tinutulungan," biro ni Tomas. "Hindi na ninyo kailangan," sagot ng duwende. Ngunit may lalim ang kanyang mga mata, tila may iniingatang lihim. Isang gabi, habang tahimik ang paligid, lumabas si Lyra at nakita ang duwende sa ilalim ng punong bayabas. "May iniisip ka," sabi niya. Ngumiti ang duwende, ngunit hindi ito sumagot agad. "Darating na ang oras ko," saad niya sa wakas. Natahimik si Lyra. "Anong ibig mong sabihin?" "May hangganan ang pananatili ko rito," sagot niya. "Hindi ako bahagi ng mundong ito at matagal ko nang ipinagpaliban ang pag-alis." "Dahil sa amin?"
Tumango ang duwende. Pero ngayon, dugtong niya, kaya na ninyo. Napabuntong hininga si Lyra. Hindi pa kami handa. Ngumiti ang duwende. Hindi rin ako noon. Tahimik silang dalawa. Sa loob ng kubo, natutulog si Tomas. Payapa. Malayo sa mga laban na minsan niyang hinarap. Paano si Tomas? Tanong ni Lyra. Tuloy pa rin ang kanyang landas. Sagot ng duwende. Pero hindi na siya mag-iisa. Babalik ka pa ba? Sandaling natahimik ang duwende. Pagkatapos, tumingin siya sa langit. Kung kakailanganin ninyo, sagot niya. Ngunit alam ni Lyra, may mga paalam na hindi na nasusundan ng pagbabalik. Kinabukasan, maagang nagising si Tomas. Ate, nasaan ang duwende? Lumabas sila ng kubo. Tahimik ang paligid. Sa ilalim ng punong bayabas, wala na ang duwende. Ngunit may naiwan. Isang maliit na dahon na kumikislap sa liwanag ng araw. Pinulot ito ni Tomas. Ate! Ngumiti si Lyra kahit may bahid ng lungkot. Nagpaalam na siya. Tahimik si Tomas. Ngunit sa halip na umiyak, mahigpit niyang hinawakan ang dahon. Babalik siya, sabi niya. Hindi sumagot si Lyra. Ngunit sa kanyang puso, nais din niyang maniwala. Lumipas pa ang mga taon. Lumaki si Tomas na may dalang kakaibang kakayahan. Ngunit ginamit niya ito ng may pag-iingat. Hindi kailanman para sa sariling kapakinabangan. Si Lyra naman ay nanatiling matatag. Hindi na lamang bilang ate, kundi bilang gabay. At ang kanilang munting kubo, naging tahanan ng mga kwento. Mga kwento ng hirap, ng pagbangon, at ng isang makulit na duwende na minsang nagbigay liwanag sa kanilang madilim na mundo. Sa tuwing may hangin na marahang humahaplos sa mga dahon ng bayabas, napapangiti si Tomas. Dahil sa kanyang puso, alam niya, ang tunay na himala ay hindi nagmumula sa mahika, kundi sa pagmamahal, pagtitiis at pananalig. At kahit wala na ang duwende sa kanilang paningin, ang kanyang iniwang aral ay mananatili habang buhay. Wakas.